po tayo sa series ng healing. O yun pong yun pong kapangyarihan, o yun pong na patuloy pong pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesus. At isang biyaya po ng Panginoon, sabi nga ang Panginoon po ay nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. At minsan talagang somehow, aminin man natin o hindi, pero mas maganda aminin na natin. Somehow nalimutan na natin ito eh. Lalo na pagka nakikita natin, meron tayong mga health card. Ayan. Kung hindi pa mahihirapan pumunta ng ospital, ay talagang dadayo rin ang ospital. Pero sabi nga po, kung paano po na ang Panginoon ay nagpapagaling at patuloy po na kung paano po sinabi niya sa Isaiah 46 verse 4, di ba? Ako ang inyong Diyos. Okay? Bagamat nilikha po ng Panginoon ang lahat ng tao, pero ito po ay sinasabi lamang niya doon sa kanyang mga anak. Or yung tinanggap po siya, sabi nga po niya, ako ang inyong Diyos. Although ito po ay sa panahon pa, sa mga Hudyo na sinabi, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo tumanda. Ang tanong, may makikita pa ba maputi ang buhok? Yung mga nagkukulay na kasi. So yung mga maaga po nagkulay, mas madaling pumuti yung buhok. Okay? Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So kasama po yun na ipinangako niya na tayo po ay kanyang ililigtas at tutulungan. Then last week po sa ating online service ay ito po yung tinalakay natin na God heals today in Jesus' name because ito po ay kanyang covenant of healing in the Old Testament. Nung sa Old Testament pa lamang ay kasama na po sa kanya pong ipinangako. At sabi nga yung pong covenant po walang iwanan, walang laglagan. So kasama po yun na kanya pong ipinangako sa atin. At pangalawa po ay yung healing in the New Testament. Ito po ay yung pinaka-ministry ng ating Panginoong Jesus. At yung pong divine healing, yung pong fulfillment ng prophecy. Yung pong mga propesiya, kaya nga sabi ko sa inyo, balikan niyo yung mga prophecy before. Nakikita ko po na po ngayon, yung pong mga propesiya nung pang 2021, 2020, nangyayari na po sa panahon natin ngayon. At may mga mangyayari pa. Kaya wag niyo pong kalilimutan yung double decade ng open heaven hanggang 2020, hanggang 2040 po yan. At ganun din po yung mga prophecy about dun sa cow, yung sa baka. Ngayon po yata ay kaya't nakakanya yung nangyayari ngayong panahon natin. So, sabi nga po, yung mga pangyayari sa ekonomiya po natin, kasama po yan sa katuparan ng mga propesiya. Pero ang isang biyaya po ng Panginoon sa atin, inihanda na muna tayo. O, sino lang naghanda para sa darating na bagyo? Napakainit naman. Ganun eh. Diba? Kaya hindi ako nag-cancel lang face-to-face natin eh. Lord, kung ika-cancel mo, hindi sabihan mo ako kung ika-cancel ko. Hindi. Naando naman sa norte eh. Although, baka daw bukas. So, pinaghandaan nyo na ba? May stock na ba kayo? Ano yung mga pagkain? Ako, hindi nawawala ng stock ng tinapay. Tinapay talaga eh. Ayan. Dahil nakita ko po yung binili ko. Bumibili ba kayo ng mga local na bigas? Yung hindi mga imported, hindi yung mga jasmine. Ay, binibili ko kasi namin yung sa Pure Gold na 52 pesos per kilo. Kasi nung bumili ako ng brown rice ko, 2 kilo, 248. At ko, more pala nito, hindi ako bibili nito. Okay. Saka, para mas tumabaho ako doon sa white rice. At pang-apat, yung revelation po ng nature ng Panginoon dahil ang Diyos po talaga natin ay Diyos na nagpapagaling at yung pong restored dominion.
pag sinabi pong restored dominion, nawala ito sa atin, ni-restore dahil sa Panginoong Jesus. At makita po natin, nakasama po na yung pong sa pagre-restore niya ng dominion, kung paano po siya nagpagaling, pinaniniwalaan niyo ba gagamitin din kayo ng Panginoon para magpagaling? At sinisimulan niyo ba sa sarili niyong katawan? Si Bayo Jessic agad, si Niusep agad, ang tinatakbuhan niyo. Minsan kasi hindi na natin na-exercise yung dominion na yun sa ating personal o sa ating katawan, physical na katawan. Lalo na, sabi ko nga sa inyo, malimit kong patotoo sa inyo pag ako'y nagkaroon ng muscle cramp. Bagamat ngayon pong gabi-gabi, ako'y lagi may pinapahid na langis. Ewan ko kung ano langis yun, Thailand. yun. Pero nakakaginhawa ko, kaya nga sabi ko, Lord, salamat na even yung mga natural na paraan ng pagpapagaling, nasa mga halaman lang din. Yun nga lang, kailangan alamin natin paano ang tamang paggamit. So dito po, sa ating pong pagpapatuloy, yung pong patuloy sa Jesus Methods and Channels of Healing. Hindi po isang bagay lang po ng pagpapagaling ang ginagawa sa atin ng Panginoon. At sabi nga po, moving in the gifts of healing and power, naturo po ito ni Dr. Jonathan David, na bagamat siya po personal, ay nagsasuffer pa rin sa Parkinson's disease. Ilang taon na. Pero buhay pa siya. Buhay pa siya. Mas hanggang kasi siya nagkaroon ng Parkinson's kaysa kay Pastor. Yun nga lang, masunurin siya sa doktor niya. Kaya sabi ko nga yan, mga Reynaldo family, yung mga matitigas ang ulo, at yung mga hindi sumusunod. Sabi ko nga po, late ko na nalaman kay Pastor, na hindi niya pala sinusunod yung tamang pag-inom ng gamot, na dapat walang laman ang tiyan. Kaya sabi ko, baliwala yung araw-araw mong pag-inom, baliwala din. Kasi hindi nag-take effect yung supposed to be na function nung gamot dahil nilagyan mo ng laman yung tiyan mo. Sabi niya, kasi nanghahapdi si Kura ko, ba't hindi mo sinabi sa doktor? Hindi ka naman doktor, di ba? Bakit pa gumawa ng doktor? Bakit pa gumawa ng engineer? Bakit gumawa ka ng architect? Kung kaya mo rin yung gawin ng lahat ng bagay. Although, dahil solo lang ako sa bahay ngayon, kakapitero din ako. Hardinero din ako. Pero, at least susubukan ko ngayon yung apple cider vinegar, pamatay ng damo. Pamatay ng damo. Okay, so, at isang biyaya po ng Panginoon. So, ano po ba yung mga ginawa ng Panginoon? Ito po yung mga methods ng healing. Sabi nga po, iba-ibang variety. So, Jesus did not employ only one method to heal the people. So, kung paano rin po na ang mga doktor natin ngayon, hindi po pare-pareho yung ginagawang yung pag-a-apply po ng pagpapagaling. Yan. Pero makita po natin, sabi nga, mas kilala natin yung katawan natin. I-a-advise nila at patuloy pong gagawin kung susundin natin. Okay? Pero kung hindi po tama sa atin, sabihin natin, hindi yung tayo, hindi naman epektibo to. Bakit hindi epektibo? So, unang-una po, yung speaking the word of authority. Yun po yung isang method na ginawa ng Panginoong Jesus sa pagpapagaling. At makikita po natin yan, yung centurion na yung Roman officer ay recognizes Christ's word of authority dahil siya po bilang army officer. Ayan. Parang yung sa, ano lang natin sa di ba? Sa Kongreso at sa Senado. Alam mo naman ang ganito bakit binayaran mo pa? Sa loob lamang ba ng 15 days, tapos na yung proyekto? So, mas marami pa pong mga ang lumabas. Kaya patuloy nating panalangin ang ating bansa dahil pag hindi natin alam kung saan papunta yan. Pero sabi nga po, as an army officer, he was accustomed
to both giving and receiving orders. So, hindi naman po siya yung pinakamataas, pero bilang, sabi nga po, kung ikaw ay nasa katungkulan, ay wala kang gagawin, kundi yung sumunod lang sa mas nakakataas sa iyo. Maganda kung yung nakakataas sa iyo ay marunong tumanggap ng payo. Minsan naman kasi, personal na preferensya natin. Pero makita po natin na sabi nga, yung mas nakakataas sa atin, mas alam po ano yung dapat gawin. So, he knew that the true word of authority will gain immediate response. So, impressed was he with Christ's authority. So, dahil po, sa sobrang impress niya sa authority ng Panginoon, sabi nga po nung tinanong siya, sabi po dito, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. So, dito po makita natin, hindi po si Jesus yung lumapit. Yung may sakit ang lumapit. Kayo po ba, pag may sakit, lumalapit kayo sa Panginoong Jesus? O lumalapit kayo dun sa, ano bang appointment ni doktor ganito? Bago pa kay Jesus. Yung lang pong ano dito na, sino yung inuuna nating lapitan every time na tayo po ay nakakaramdam sa physical na hindi maganda sa ating katawan. At makita po natin dito, sabi po, asking for help, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Hindi natin alam kung na-stroke to, ano, kasi paralisado na agad. Okay? So, Jesus said to him, tinanong siya ni Jesus, dahil siya yung lumapit Yan. Jesus said to him, shall I come and heal him? Tinanong ni Jesus, ano yung dapat niyang gawin? The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Dahil yun yung trabaho niya, ang sumunod sa utos, at mag-utos din. Ilan po yung itinalagang kapulisan sa rally mamaya sa pupuntahan ni Jambo. Sa Luneta. Sa pupuntahan sa Luneta. Ako sana doon sa sa Ortigas. Marami pa yata yung pulis kasi mag-rally. Mag-rally. Pero at least sinimula ng kahapon yung mga nasa baha sa Bulacan. Pero makita po natin na sabi nga siya po ay kahit na sa authority siya, marunong siyang i-acknowledge yung authority ni Jesus. Na sa kanya lang mga salita, kaya na niya pagalingin. Tinanong pa nga, punta ba ako para pagalingin siya? Hindi, Lord, sabihin mo lang, just say the word. Tayo ba? Lord, just say the word. O, sinasabi ko, Lord, sabihin mo lang, hinto na ako sa pagturo. Hinto na talaga ako. Ganun. Ano ko lang sinasabi? Hinto. Okay? So, sabi po dito, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, okay? So, may mga tagasunod. Truly, I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast of with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. So, ito po yung ating mga forefathers sa pananampalataya. Si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Si Israel. Sa panahon po natin ngayon. But the subjects of the kingdom will be thrown outside. So, dito, kasama si Abraham sa feast sa kingdom of heaven. Pero yung mga subjects ng kingdom, kinukonsider niyo ba ang inyong sarili
na kayo ay kabahagi ng kingdom ng Panginoon o subjects lang? Sino na ba nakatira dito sa kaharian? Alam mo mong bansa may kaharian ngayon? UK. UK. Saudi. Saudi? Hindi. Kingdom of Saudi. Ay, pupunta si pupunta doon si Ate Marlene. So, at least makikita niya. Sa Malaysia, wala naman. Parang Brunei yata. Oh, yun. Brunei, yun. Thailand meron. Thailand. So, makita po natin. Dito, yung subjects will be thrown outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay, bakit po? May weeping and gnashing of teeth. Sa labas ng kaharian. So, dyan na po yung nakasulat, dyan na po nakadescribe yung mga uod na hindi namamatay, at kung ano yung katawan nyo ngayon, yun din po ang inyong mararanasan. Kung hindi po kayo, kung nakatira kayo sa labas ng kaharian. So, itatapon kayo doon sa labas, at doon na po, at hanghabang buhay po yun. Kung paano po may eternal life sa mga totoong nanampalataya sa Panginoon at nagpapatuloy na namumuhay sa prinsipyo ng Panginoon at patuloy na minamahal at ipinapakita na yung si Kristo na yung nabubuhay sa kanyang buhay. Si Kristo na yung nagko-cover sa kanyang mga kaisipan, kung paano siya mag-decide, depende sa salita ng Panginoon. So, dun po makikita. Then Jesus said to the centurion, yun lang ang sinabi, di ba? Sabihin mo na, Lord, just say the word. O, sabi ni Jesus, go, let it be done just as you believe it would. Ano ang pinaniniwalaan yung sinabi ng Panginoon sa inyo? At, gusto niyo ba marinig yung sabihin sa inyo ni Jesus, go, it will be done as you believe. Every day po, kino-confess ko, I am the King of the Lord. Pagkabat, nagtutulong ako 3 beses isang araw. Pero isang bagay na nakikita ko, Lord, salamat, hindi na ako maabot ng 500. Kahit kumakain ako ng bawang. Kahit kumakain ako ng bawang. Kaya may mga gawis po ako. Sabi ko nga, aware po ako kasi mag-solo lang ako sa bahay pag may pasok si Dorothy. Wednesday to Sunday. So, solo lang ako. Ano man ang mangyari sa akin, solo lang din ako sa bahay. Kaya aware din po ako na kung biglang nalimutan ko na naman kumain. Pero ba dito nakakalimut kumain? Mamaya makikita natin. Kung kayo nakakalimut, kayo kain ng kain. So sabi po, makita niya na let it be done as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Kung kailan sinabi ni Jesus, yun din, yung time na patuloy pong na ang kagalingan ng kanyang alipin ay nangyari. So, sabi ko sa Mark 11:23, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, umalis ka at maihagi sa dagat, makakamtan niya iyon. Paano? Ito ay kung hindi siya mag-alinlangan sa kanyang puso, sa halip ay manalig na matupad ang kanyang sinabi. Yung pag sinasabi nyo na alam yung sinabi ng Panginoon, pinaniniwalaan yung mangyayari. And God will provide for all my needs, will supply all my needs, according to His riches and glory in Christ Jesus. Saan kaya ako makakalimutan? Gaano kayo kabuting katiwala ng maliit na halaga na ipinagkatiwala ng Panginoon? Kung paano kung yung malaking problema sa ating bansa nagsimula yan sa maliit? Ganon din po kung gusto nyo palaguin ng Panginoon, kung ano yung tinatanggap nyo ngayon, maging tapat kayo dun sa maliit.
ni Lord ng mas malaki kaysa sa inyong kayang i-handle ng tama. Dahil mas gusto ng Panginoon yung pagsunod nyo. And the moment na sinabi mo, kulang pag binigay ko pa sa Lord, kukulangin ko. Saan ka nakatingin? Saan kung ano tinatanggap mo? Pero kung tinutupad mo, ginagawa mo yung panuntunan ng Panginoon para ma-supply niya lahat ng pangangailangan mo everyday. Kung paano nga po sinabi, di ba? Siya yung lumikha sa atin. Siya yung may katungkulan na isustain tayo kung hanggang kailan niya tayo pananatilihin buhay. Pansamantalang buhay dito sa temporaryong tirahan natin dito sa lupa. Kaya nga kasama din doon na yung mga ipinagkatiwala sa inyo dito sa lupa, maging mabuting katiwala din kayo. Hindi yung pababayaan nyo na lang. Mabubulok rin naman yun. Masisira rin naman yun. Ilang taon ang maintenance ng isang bahay bago may parik? Depende sa pagkano. Kasi yung bahay mo namin, sa Laguna medyo 40. Kahoy lang yun. Kasi kasama pa ako dun sa aming bubong. Nung bata ho ako, umakit kami sa bubong. Sa pintura. May hagdanan kami kahoy. Kawayan. May pintura ho. Kaya sanayaw ako sa mga lahat ng trabaho. Bata pa lang. Mag-alaga ng baboy, maglinis ng kural, magpagiling ng palay para po sa pagkain, mag-alaga ng manok. So lahat po yung pinagdaanan ko. Sumusunod lang ako. Marami kami, 6 kami magkakapatid, yung pangatlo ako. So kasama po yun na pinagpapasalamat ko pagka naalala ko nanay ko. Salamat. Kasi tatay ko, lingguhan lang ko umuwi. So, dito po, makita natin, pangalawang method ng healing ng Panginoon, laying hands upon the sick. So, Jesus frequently laid hands upon the sick to minister healing. Ngayon po ba, kaya niyo pong mag-lay hands sa may ito? Baka mahawa ako. Diba? Pero sabihin sa inyo lang yun. Pero yun po, yung panahon po nila, sabi nga po dito, narito lumapit ang isa sa mga pinuno ng sinagoga na nagnangalang ni Jairo. Pagkakita niya kay Jesus, nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Siya ay namanhik ng lubos na nagsasabi, nag-aagaw buhay ang anak kong dalagita. Ayan. Hindi siya yung may sakit, pero yung anak niya. Ganun mo talagang ginagawa ng mga magulang para sa mga anak. Sumama ka sa akin, ipatong mo sa kanya ang inyong mga kamay upang siya ay bumalik at mabuhay. So dito po nag-request, sama ka sa akin. Sumama naman si Jesus sa kanya. Sumunod kay Jesus sa napakaraming tao at nagsiksikan sila sa kanya. So sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo. So kung paano po dito, sumama siya kay Jairo, dito naman sa isa, eto naman po yung, totoo po yung mga espiritu. Yung mga masasamang espiritu. Dito nga, karumal-dumal na demonyo. Bakit? Tignan mo yung katabi mo. Hindi naman demonyo yan. Pero, isang bagay po, madidiscern natin yung espiritu na meron yung kausap natin. Alam mo kung may problema yan. Alam mo kung nanghihina yan. Pero sabi ko nga po, every time na may kausap kayo, kayo yung magbigay ng lakas. Lalo na kung kayo yung mananampalataya. Yes, pwedeng pagsabihan tayo pag ng mga problema. Pero habang nagsasabi, i-design mo na, Lord, anong yung sasagot ko dito? Ano yung sasabihin ko? Kasi meron naman yung iba na nakikipag-usap, wala lang, maibuhos lang lahat ng sama ng loob nila. Pero hindi handang tumanggap ng payo. Ngayon, tanong mo, sasabihin mo sa akin problema mo. Willing ka bang tumanggap ko ano sasuggest ko o hindi ka payo ko?
Pag hindi makasagot, huwag na po. Kasi ikaw lang yung Bunay. Pero ikaw lang kasi yung magdadala ng kabigatan niya. Kaya nga sabi ko, pagka hindi niyo po kaya yung napapanood nyo sa TV, sa mga nangyayari sa ating nabibwisit ka, naggagaliti ka pagka nanonood, huwag ka na manood. Yun lang naman yun eh. Pero kung kaya mong i-handle, ako habang nakikinig po ako, tinitingnan ko, Lord, salamat, ini-expose mo yung mga anomalya sa aming bansa. Lord, salamat na kung nagsisinungaling man kung sino man to, bahala ka pong magtumbig sa kanya. Pero kung totoo yung kanya sinasabi, kita niyo, pati si Senator Villanueva, nadamay pa. Si Senator Jinggoy, talaga nagagalaiti. Diba? So, kung kayo yung nanonood, at kayo nang gagalaiti na rin, tapos dumating ang asawa niyo, doon nyo na ibuhos. Nakakaasar kasi itong nadamay pa pati yung asawa mo. So, kung hindi nyo po kaya i-handle, kasi may tamang paraan din po ng pag-handle ng mga problema, lalo ng mga kabataan. So, sabi po niya, yung sa espiritu ng karumal-dumal na demonyo, siya ay sumigaw na may malakas na tinig. Sinabi niya, Aba, ano ang kaugnayan natin sa isa't isa? Jesus na taga Nazaret. Yung demonyo po yung nagsabi, pumunta ka ba upang kami ay wasakin? Kilala kita kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Ultimo, demonyo, kilala kung sino si Jesus. Nagsalita ka, ha? Yung pong demonyo, yung espiritu, nakalagay po sa tao. Kung paano ang Holy Spirit nakalagay sa atin, hindi rin gagalaw ang demonyo na hindi po siya gumagamit ng tao. Kaya nga po tayo yung kamay ng Panginoon, tayo yung kanyang tinig. Sinaway siya ni Jesus, sinabi siya sa kanya, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. So, kasama po dito na pangatlong paraan kung paano po ang ginawa ng method ng pagpapagaling ni Jesus. Jesus rebuked and commanded sickness. So, Jesus verbally addressed sickness at times, rebuking it at commanding it to live. So, ito po yung unclean spirit. At dito nga, nakita natin na nakipag-usap pa sa kanya. Kilala siya. Ang tanong, tayo kilala ba natin si Jesus? Hindi pa yung demonyo, kilala yung si Jesus. Tayo, kahit tayo nakakarinig, personal ba yung ating relasyon sa Panginoon? Kilala ba natin siya? At kung hindi pa natin kilala, mas gusto ba natin siyang makilala sa isang personal na paraan? So, nang maibagsak na ng demonyo ang lalaki sa kalagitnaan nila, lumabas siya mula sa lalaki, hindi niya ito sinaktan. Pwedeng saktan ng demonyo, ng lalaki. Pero sabi nga po, lumabas siya, hindi niya ito sinaktan. Kasi habang nandun siya sa loob, pwede kanyang bangga sa pader. Pwede niyang gawin yun. Nakalagay siya sa katawan niya. Ba't yung mga nagda-drug addict, mga lasinggero, espiritu ng alcohol, eting ba yun? Ano nakikita po natin, kayang gamitin ng kaaway, yung katawan na kanyang tinitirhan, yung kaisipan na kanyang tinitirhan, para wasakin yun. Kaya nga maraming nagsisuicide. Maraming, sabi ko nga, isa yung dating bayaw ko. Dahil lang hindi itinamana yung lupa, nagpakamatay. Lupa lang yun. Pero alam naman namin na hindi lang yun yung dahilan. Marami na rin siya problema. So lahat sila ay namangha at nag-usap-usap sa bawat isa kanilang sinasabi, anong salita ito? May kapamahalaan at kapangyarihan, inutusan niya ang mga karumal-dumal na espiritu at sila ay lumabas at kumalat ang balita patungkol sa kanya sa bawat lupain ng sa palibot. So, Jesus verbally addressed it at times, rebuking it and commanding it to leave. So, inuutusan po niyang lumayas o umalis. Tayo, alam ba natin may ganun tayong
kakayahan, na utusan. Yung mga negatibong kaisipan na isinasaksak sa atin, wow, ganyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Nire-rebuke mo ba yun na may pag-asa ako? Iniligtas ako ng Panginoong Yesus. Namatay siya sa krus para sa akin. Dahil mahal na mahal niya ako. Ay, oo, ang ginagawa mo, oo nga, wala na akong pag-asa, ganito na ako. Ganito na ako nabuhay, ganito na ako mamamatay. Mangyari sa iyo kung yung sinasabi mo. Confession ng mouth natin eh. Tignan mo yung sarili mo kung paano kang tinitignan ng Panginoong Jesus. Hindi ka walang pag-asa. Hindi pwedeng wala kang pagbabago. Pero kailangan gustuhin mo. Ba, tatamad-tamad ka. Lord, magiging masipag na ako. Meron din ako kaming katamaran minsan eh. Yung time ng aming pahinga. Lang, chill lang. Tapos pagdating ng may pasok na, yun. Doon na nagpapagtsaka. Ganun klase. So, Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Ito naman po, yung Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. Yun ang COVID-19 pa. Okay. And they asked Jesus to help her. So, he bent over her and rebuked the fever. Sino ni-rebuke niya? Bulag na. Okay? And it left her. She got up and at once and began to wait on them. Ibig sa Tagalog po ito, pinagsilbihan sila. After niyang gumaling, nagsilbi na siya sa kanila. After na ma-rebuke, minsan kasi tayo, mukhang mainit ako. Kaya, thermometer. May lagnat nga ako. Makikita po natin yung minsan yung mga init na ramdaman natin sa katawan. Yun po yung natural na paraan ng Panginoon para pangalimin tayo. Kasi nilalabanan kung ano man yung gustong infeksyon o yung bacteria na pumasok sa ating katawan. Kaya sabi ko, Lord, nakaka-amaze, paano mo kami nilikha? So now while the sun was setting, all those who had any or who were sick with various diseases brought them to him, and he was laying his hands on each one of them and healing them. Kaya ba natin itong gawin ngayon? Simulan niyo muna sa inyo. Pag may sakit kayo, may nararamdaman kayong masakit sa inyo, sakit ng tiyan ko, gutom yata ako, di kumain ka. Hindi naman yun. Sakit ng tiyan ko. Nalimutan mo lang kumain. So the interesting thing is that the root word for rebuke is the same in both instances. So dun po sa Espiritu karumal-rumal, so Jesus treated the fever just as He treated the spirit. Pareho lang mo niya ni-review yung fever at yung karumal-rumal na espiritu. So sa Matthew 8:3, Jesus reached out His hand and touched the man. I am healing. He said, be clean. Immediately, he was cleansed of this leprosy. Kaya kung hahawakan mo, sabihin, baka lumipat pa sa akin. Ano din yung sinasabi ng Lord sa iyo? Ito yung panahon nila ito eh. Ngayon naman may mga gamot naman na eh. Pero kung sinabi sa iyo ng Lord, sundin mo ang Lord. Kasi minsan ako, believe dito po kay Diabo pag sinabi nila. Puntahan mo, pag-pray mo. Hindi mo sinasabi nila. Mga ganun po. Kasi may mga time talaga, di ba, parang pinaka-natural na sa may sakit na pag-pray ko, lalo na po yung 80s and 90s. Kada may sakit, di lahat na lang, ipinatungan ng kamay. Di ba? Kasi hindi po na-train ng maayos. Pero makita po natin ngayon, bago tayo umilos, itanong muna natin sa Panginoon. At nandiyan na po ang Holy Spirit para magturo sa atin. So, pang-apat, Jesus touched people. At dito po sa Matthew 9:21, that He touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you. And their sight was restored. Jesus warned them sternly, see that no one knows about this. So, hinawakan po niya yung kanilang mga mata.
at na-restore po yung kanilang paningin. Yung, sabi nga po si Moses, 120 years old, healthy pa din, malinaw ang mata. Tayo, sa panahon natin, 2 taon pa nakasalamin na. So, yung mga kahapon po kausap ko yung ninang ni Dorothy. Ito yung naanak mo, 35 na, wala pa, mag-34 na, wala pa rin boyfriend. Parang ganyan yung mga ano ngayon, Gen Z. Gen Z daw, millennials. Meron din akong pamangkin, meron din akong anak. Mga masyadong ano sa karir nila. Una na lang natin kung saan sila dadalhin nila. Pero kasama naman sa panalangin. Pag nawala na ako, wala nakasama si Dorothy. Ano mamaging nga yun? Kung may sabi nga itong rich kita, hindi ka ba yun? Hindi rich kita na lang ba? Ano mga ano, kulang na ba mga lalaki? So, sabi ko dito sa Luke 22 verse 51, but Jesus responded and said, stop, no more of this, and he touched his ear and healed him. Sino to? Sino yung pinagaling ng Lord yung tainga? Yung tinagpas. Sila yung Hindi. Tinagpas ni Peter. Yung pong sundalo na tinagpas yung tenga ni Peter. Pero sinabi ni Jesus, stop, no more of this. At hindi ko alam kung dinampot niya yung tenga sa kanya. Idinipit. Pero pinapit niya. Saan pa kayo makakakita ng ganung surgery? Diba? Walang karayong. Basta dinikit. Diba? And healed him. Kaya lang, bagong paglasi ng ano yun sa kanya. So, Matthew 14, 35 to 36, ang mga tao naman po ang tumawa kay Jesus. Nung makilala siya ng mga tao sa dakong iyon, ipinamalitan nila sa buong palibot yung lupain iyon. Kaya dinala nila sa kanya ang lahat ng mga may sakit. Pinamanhik nila sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit. At lahat ng humipo sa kanyang damit ay pinagaling niya ng Diyos. Pero humingi sila ng permit. Lord, ipahipo mo lang yung laylayan ng damit. Hindi katulad po ng babaeng inaagasan. Nasabi nga 12 taon na dinurugo. Okay? Ano yung pagdurugo sa mga babae? Ano sakit? Cancer na po yan. So dito sabi nga, mayaman ito. Kaya nga sabi, siya ay lubhang naghirap sa maraming manggagamot na tumingin sa kanya. Okay? Naubos na ang lahat niyang ari-arian, ngunit hindi pa rin siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalo pang siyang lumubha. Kasi hindi mo natin yung alam yung side effect ng mga gamot na ibinibigay sa atin. Kaya bago nyo po inumin, basahin nyo muna yung buong nilalagay, indication, reaction, ano yung magiging mga pwedeng maging resulta, lalo na pag sinobrahan nyo yung inom ng gamot na hindi naman dapat. Hindi kasi yung epekto iinumin ko na lagi. Kung iba naman yung naging ano ng katawan mo. Minsan na doktor din tayo sa sarili natin. So, nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao, hanggang sa likuran ni Jesus. Hindi po niya ang damit ni Jesus, iniisip niya, kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. So, hindi mo dun sa damit, dun si Jesus. Sino yung may suot ng damit? Dagling na ampat ang kanyang pagdurugo at nalaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya mula sa sakit na nagpapahirap sa kanya. So kung stage 4 cancer yan, instantly bumalik. Pero makita po natin, damit lang ni Jesus yung mahito. Hindi ko sa damit nakasalalay ang kanyang pananampalataya, kundi doon
sa may suot ng damit at kung ano yung ginagawa ng may suot ng damit. Okay, so makita po natin kung paano. Ngayon naman, ano po yung mga channels ng healing na ginagawa ng Panginoon? So dito po, unang-una yung natural healing. So the recovery powers of nature that proves God is a healing God is the natural law of healing and recuperation which He has built into the human system. So nung nilikha po tayo ng Panginoon, even yung pagpapagaling, natural na pagpapagaling, paano tayo nakaka-recover, paano tayo nare-restore sa health, konting pahinga, konting tulog, kulang sa tulog. So the body has amazing resistance and recovery powers. Given a chance, it will restore itself to health na hindi na po kailangan ng mga gamot. Okay? So, even yung mga kinakain natin ngayon, kung makakapag-alaga kayo ng native na manok, cage-free na manok, hindi puro feeds, hindi puro Jollibee, McDo. Ayan. Alam na natin kasi mabilis palakihin yung mga yan eh. Kaya puro feeds na lang yan. Yung feeds ng manok, lalagay mo sa katawan mo. Ano mangyayari? Think for a moment of a wonderful substance God has placed in the blood, yung fibrin, which is a protein in the bloodstream. If a person is wounded and the blood begins to flow from the wound, the fibrin begins to stick together and form a clot. Kaya po nagkakaroon kayo ng blood clot. Okay? This stops the flow of the blood from the wound. If a clot or bandage is held over the clot for a while, the fibrin protein will go to work forming a clot to stop the bleeding. So, hindi na po laging magdurugo. Yan. So, ano pa po? White blood cells are also part of the body's wonderful defense mechanism. When infection or infective organisms enters the body, the brain immediately sends a signal to the white corpuscles. So, marami pong klase ng white blood cells. Ito po, neutrophils, pumapatay ng bacteria, fungi, at yung pong foreign debris. Yung monocytes, clean up damaged cells. Biro nyo. Yung mga nadadamage na cells dahil sa kung ano yung mga pinagkakakain natin na hindi naman dapat. Eosinophils kills parasites, cancer cells, and involved in allergic response. Kaya nga dapat aalamin nyo po ano yung mga allergic. Saan kayo allergic? Bawal na po sa amin ang dalagang bukid. Dahil allergic din si Dorothy. At ako hindi naman kumakain. Tilapia lang. Okay. So, lymphocytes help fight viruses and make antibodies. At basophils involved in allergic response. Dalawa po white blood cells. White blood cells are also part of the body's wonderful defense mechanism. When infection or infective organism enters the body, the brain immediately, so before, as they overcome the invading army, the dead bodies of the enemy begin to pile up. This is essentially what a boil is. Kaya po kayo may mga bukol-bukol. Dahil namatay na po, yung maaaring magdulot ng sakit sa ating katawan, the building of bacteria which the white blood cells have depleted. Eventually, the boil bursts and the body casts off the remains of the enemy which unsuccessfully tried to infect the system. So, there are many other wonders within the human body which together constitute the marvelous system of resistance to disease. Ang tanong, pinapalakas ba natin yung inilagay na ng Lord sa ating katawan sa pamamagitan ng mga pagkain ng tama, pamamahinga ng tama, at sapat na oras ng tulog? Sino po dito yung hindi makatulog pag kumain na ng gabi? Hindi agad makatulog. Kasi si Dorothy pag umuwi ho, nakainin lang yan, biscuit o tinapay, hindi mo nagkakain. Maperang gusto niya talagang munang matulog.
Kasi hindi raw siya makatulog agad. Eh, mamay, magpapababa muna ako ng kinain ko. Bibinoy ko sana, ano, magpapababa, eh, nakaupo ko lang. So, antayin pa yung matunaw bago matulog. Wala naman dito nga, ano yan, yung, ang tawag dito? Yung binabangungot. Pagka bago kain sa kanatulog. Meron ba dito pagka nakakain nyo lang eh, sabay makakatulog kayo agad. Wow, ang galing naman ni Daling. Ayan. Ano yun? So, pangalawang channel po na ginagawa ng Panginoon, dietary and general care of the body. So, inadequate care of the body can lead to a condition of ill health, in which case the body not only requires a physical healing, but it also requires some changes to take place which will provide adequate care and attention in the future. Kaya nga po, habang tayo po ay nagkakaedad, alagaan na po natin yung sarili natin. Hindi yung kung kailan may edad na, saka pala mag-aalaga. Habang bata po, alagaan na natin yung ating sarili. Tamang pag-aalaga. So, when a person is suffering from malnutrition, there is really one cure, a definite improvement in the diet. One needs to ensure to the best of one's ability that the diet is balanced and food is nutritious, containing the proteins and vitamins which the body requires to maintain good health. Bakit po maraming bata ang ayaw kumain ng gulay ngayon? Hindi sinanay. Hindi sanay. Hindi sinanay. Kasi kung sinanay mo ng bata pa yan, kalalakihan na lang yun na kumakain ng gulay. Eh, hindi. O-order ka sa Jollibee, spaghetti, manok, hamburger. Tapos paglaki, saka mo pipilitin kumain ng gulay. Pagtanda na niya, saka so, makita po natin. Ayan. So, yun pong dietary, ayan, yung malnutrition. On the other extreme, there are people who damage their health through overeating. Sino po ito? Okay? Or eating too much of the wrong foods. It has been said that many people today digging their graves with their teeth dahil sa mga kinakain. Okay. Their eating habits are causing ill health and premature death. Ano dito? Puro French fries, hamburger. Pagka medyo napansin nyo na pong bumibigat ang inyong ang tawag dito, ang inyong timbang, eh, kailangan yan. Ikaw nanay pinagila. Malakay na yung inyo pong timbang, eh, bawas-bawas na po. Ako, nung napansin ko, nababawasan yung timbang ko, ayun, doon naman ako ka nag-isip, kailangan kumain na ako. Okay? So, nakita ko naman, nagkalaman na ako. So, yung ganung klase ko. Alamin nyo kung ano yung tamang body weight nyo sa inyong height. Pag kulang, dagdagan nyo. Pag sobra, bawasan nyo naman. Ganon. Bawasan nyo po. Maganda po na hanggang pagtanda natin, malakas tayo. Senior na ako next year. At gusto ko na hanggang, kasi sa February 14, a-attend pa ako ng birthday ng dalawang pinsang ko, isang 84 at isang 78 sa Sambales. Yun? Yung mga, hindi lang mo sila taga Sambales, nakapag-abroad din. Pero dahil sanay silang kumain ng mga kasi yung mga, ano yan, pagkain dagat. Kaya huwag yung na lagi kayong sa karne lang. Maganda po may isda at yung omega-3 na kinakailangan ng ating physical na katawan. Pangatlong channel na ginagawa ng Panginoon sa pagpapagaling ay yung medical care and attention. Yan.
In cases where the body's health has deteriorated through inadequate attention to the natural loss of health, it is frequently necessary to have medical advice and care. So no doctor can heal. Only God can heal. So medical science cooperates with the laws of God in order to help the patient recover. Sabi po ni isang famous French physician once said, I tend, but God heals. So dito po, ito po si Ambrose Pare. There. The Pope is a testament to his compassionate and humble nature, emphasizing that medical treatment creates the conditions for healing. But the true cure comes from a power beyond human control. So makita po natin, ginagamit ng Panginoon ang mga doktor. Ako po hindi nagpapacheck up lang sa IM, internal medicine. Internal medicine endocrinologist po ang pinagpapacheck upan ko. Dahil mas alam mo yung kalibang yung kaloob-looban. Yan. Although pagdating po sa mga pag-adjust ng units sa insulin, sinusunod ko naman yung mga adjustment niya pag dumating yung time na hindi po tama hindi tama sa normal yung aking glucose. Pero kasama po yun. Sabi ko nga, mas alam natin yung katawan natin. At kung paano kung alam natin na may natural na paraan na ginagawa ng Panginoon, gawin po natin. So, kung paano, yung letter A, ito yung letter A ko. Letter B na agad. So, yung uncontrolled emotions, yan. Pang-apat na po, psychological and emotional healing. Dito po maraming nagiging problema sa panahon natin ngayon. At kahit tayo, kung hindi tayo aware, ako lang yung loneliness lang, di ba? Pag naging lonely ako, lalo na, wala si Dorothy. Tapos wala pa kaming TV. Laptop na pinapanood ko ng K-drama. Pag nakita ko yung kamukha ni Pastor. Sa What's Wrong with Secretary. Yeah. So, negative emotions which are not brought under control. Lahat po tayo nagkakaroon ng positive at negative emotions. Part po yan ng pamumuhay natin dito sa mundo. Ang magiging pag-respond lang natin dun sa positive at negative. Diba? Kaya nga tinatanong ko sa inyo marami ba nagalit sa inyo? Nung lumabas na ang mga katotohanan at yung mga sagot ng nakakaasar, paano nyo hinahandle? Kontrahin nyo na agad. Lord, bahala ka sa kanya. Alam mo naman kung sasabi siya ng totoo. Hindi. Kaysa magagalit, makakaasar na po. Ayaw pa sabihin mo yung totoo. Diba? Siya natag-lakson lang yun. Sabihin mo na kasi yung totoo. Yeah. So, negative emotions are also destructive to health. Yan. Many Christians allow themselves to be controlled by their emotions instead of ensuring that they can control their emotions. They depend too much upon how they feel. I feel lonely. I feel hungry. Hindi tayo marami dito mga kabataan. Laging gutom. Sana yung gutom nyo yung salita ng Diyos, hindi lang yung pagkain. Pero kailangan, kumain din kayo ng tama. Yung tamang pagkain, ha? Sabi po sa Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his anger. Yan, yung mga road rage. Yan. But a wise man keeps himself under control. Yung pong mga wais na tao, hindi pong masalita yan. Hindi yung nagsasalita pa lang yung kausap, meron na agad na nasa utak na isasagot. Ayaw mo nang pakinggan. Ano yung sinasabi? Kasi kung nag-iisip ka na agad ng pangontra doon sa sinasabi, paano ka makakapag-isip ng tama? Eh, iniisip mo
po agad kung ano sasagot. Habang nagsasalita, Lord, salamat po sa discerning. Paano ko po ito sasagutin ng tama? Lalo na kung nakakagalit na yung kausap nyo. Diba? One of the important development in medical science recently has been in diagnosing and treating psychosomatic sickness. It means physical sickness which starts in the mind of the patient. Wala naman talaga sakit. Kaya lang dahil doon sa kaisipan niya, parang ganito nararamdaman ko. Nagmamanifest po yun sa katawan. These are not imaginary sickness. The person is actually physically ill. There are symptoms of very real physical ailment. However, it has been produced originally by the patient's mind. Ayaw niya naman po magkaroon ng gano'n. Kaya kailangan laging healthy mind natin. Kailangan lagi natin pinapakain ng salita ng Diyos. Pangontra sa mga negatibo. Kung binabasa po natin yung JFDC form natin, isa saka kung makikita yung ginagawang Blue Ribbon Committee na hearing, may pangontra na gano'n. Naihanda na ng Lord eh. Diba? Yung mga salita niya. Papaalala ng Holy Spirit. Magalit ka pero huwag ka magkasala. Sino rito nagalit? Nagalit lang. Natuloy pa sa pagkakasala. Kasi hindi tinignan. Ano yung dahilan ng pagkagalit? Tama ba? So, dito po makita natin sa psychological and emotional healing, unang-una yung correct attitudes and thoughts, at dito po sa uncontrolled emotion, kasama po dito sa sinabi ni Haring David, cast your cares on the Lord, meditate on God's Word, bring your thoughts into captivity and fix your mind upon God, at yung pangatlo po ay releasing the human spirit. Alam niyo po bang espiritu kayo? Nung wala po tayo kay Kristo, patay ang ating espiritu sa harapan ng Panginoon. Yes, buhay tayo, may hininga tayo, pero yung espiritu natin, dahil spirit man po, patay sa harapan ng Panginoon. Nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, at hari ng ating buhay, at nagpapatuloy po tayo sa pakikinig, pagsunod sa kanyang mga salita, saka palang nabuhay yung ating espiritu. Kaya nga po may mga matatagal ng Kristiyano, tinatanong ko, sigurado ba kayong ligtas pa kayo? Hindi yung one time lang kasi yung pagtanggap eh. Tapos pag nakikita mo hindi na nagpapatuloy, at kung ano na pinagkagagawa sa buhay, na hindi sumusunod, pagiging disobedient sa Panginoon. So, dito po makita natin correct attitudes and thoughts. Pakibasa po, Proverbs 23:7, yung English sa Tagalog. For as he thinks within himself, so he is. He says to you, eat and drink, but his heart is not with you. Sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sabihin niya, sige, kumain ka pa. Ngunit hindi ka pala nawalang nasin. Sa mga mahilig kong maghanda, binabantayan nyo ba yung subo ng bawat isa? Kung bantayan nyo man po, kasi concerned kayo sa health nila. Sabi nga po, yung pagkain, pag may handaan, hindi kasi takaw tingin eh. Lahat na lang gustong kainin. Okay lang kung konti-konti lang. Natikman lang. Eh, hindi katakawan eh. O, diba? Parang katakawan lang sa pera. Bilyon na. Sabi nga, hindi na nalaman kung kailan hihinto. Ganun din po sa pagkain. Pero dito makita natin kung ano po yung iniisip ng taong nagpapakain. Sige, kain ka pa! Pero sa pagtalikod, ang tako naman ito, kanina pa kumunong-kumunong pagkain. So, kasama po yun sa saayos din natin sa ating sarili.
Kainin lang po natin ano yung sapat na kailangan ng ating katawan. At wag na po yung may nakaano agad na pang Sharon. Di ba? Yung balutin mo, kukuha ng sobra para, ay hindi ko na ubos pwede ba ikunin ko na lang? Hayaan niyo po yung naghanda, yung magbigay, ang magsabi. Hindi kayo. Kasi kasama po yun sa tamang pamamaraan din pag tayo po ay naiimbitahan. Yan, di ba? Kailangan pag-aralan din natin yun. Hindi na, pag nagsimula sa, maraming pagkain doon, tara punta tayo. Kasi yung ganun yung narinig ko doon sa mga nagsusumba doon. May sumba, may paalmusan, atin tayo. Ganon, yan. Hindi naman ako sumasali doon sa sumba. Okay, nagsasayaw ako mag-isa sa kain. Okay, sasabi ko sa kumpabing nga po, whatever a man allows his mind to dwell upon, he will become. So kung ano yung ay ganito na lang ako, mahina talaga ako. And then, if a person is afraid of sickness and always morbidly contemplates the possibility of becoming ill, those very thoughts can produce the actual ailment of which they are afraid. Kung paano po sinabi ni Job, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang pinakaayawan ko ang dumating sa akin. So, Job realized that the fears which he had allowed to captivate his thoughts had attracted into his life the very things he had feared. Sino rin itong kinatatakutan ng pagtanda? Walang takot tumanda. Pinaghahandaan po yan, yung pagtanda. At tumatanda ka, ayaw mo na ng malaking bahay. Lalo na pag nag-alisa na yung mga anak mo. Kasi ikaw na mahihirap ang maglinis mo. Maintenance. Pinaghahandaan po yan. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, napaghahandaan. Huwag lang uli yung paghahanda. So, fear has torments. Sabi po sa 1 John 4:18, walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang ito na hindi pa lubos na nanangpad sa kanya ang pag-ibig. Sino po dito yung takot pang maparusahan? Sino naman yung takot dito na magkasala pa sa loob? At maging malungkot ang Panginoon dahil sa hindi pagsunod. Yun ang dapat na mas maging takot natin bilang mga mananampalataya. Hindi yung takot tayo dahil mapaparusahan tayo. Pag may nangyari sa akin, parusa ko ng Lord. Consequence ng mga maling ginagawa natin, yung nararanasan natin, hindi tayo sumusunod. At ipapaalam na sa atin ng Lord yan. Pero kung malubos na po yung pag-ibig, sabi nga yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, walang katulad. Higit pa sa asawa, higit sa pagmamahal ng mga anak. At pag hindi pa po naging lubos yung pag-ibig, natatakutan natin yung kaparasahan. Pero matakot ka sa parusa kung hindi ka sumusunod. Dahil aanihin at aanihin mo yun. So, fear is a destroyer. It is destructive to both mental and physical health. So, sabi po dito, faith strengthens and fortifies us. Fear demoralizes and destroys us. So, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Just believe and she will be healed. At nakita po natin, gumaling ang kanyang anak. Matagal lang may lagnat. Makita po natin na huwag nating hayaang mauna yung takot kaysa sa pananampalataya. Kung inuuna ko po yung takot, 46 years, yung katawan ko na may sakit. Pero ang isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, Lord, for 46 years, sinustain mo ako. Hanggang ngayon, malakas ako, nagagawa ko.
Nakakapagbuhat ako ng 5 galon ng tubig. At na-UP. Pinagpatong ko kasi yung 2 galon. Mami, binaba ko yung isa ha. Na-UP. Na-UP yung isa. Hindi ko na napansin. So, makita po natin, yung uncontrolled emotions, such undisciplined emotional feelings will ultimately undermine the health and can cause serious sickness. They were meant to rule over their emotions, imagination, moods, and feelings by faith in the Word of God. Why? Bakit po? So, yun po nga, kung ikaw ay mangmang, wala kang gagawin, kundi dumada ng mga hinaing mo at ayaw mong makinig doon sa sasabihin. So, God's Word, bakit po tayo makikinig? God's Word is reliable. Our emotions are unreliable. Sino po rito sa mga kasawang dito na hindi na feel nyo na parang hindi nyo na mahal yung asawa nyo? Aminin. Mami na. Lalo narinig talaga yung gano'n eh. Lalo na kung visit ka. Parang gusto ko ng layasan ko. May mga ganong klase. Dumating din ako kami sa ganyan. Sabi ko nga kay pastor, natakot ka pa sa akin, naiiwan kita. Hindi ka natakot kay Lord. Hindi natakot kasi ako sa iyo. Nakakatakot ba ako? Hindi kasi binigyan ko kasi siya ng, sige, pag ganito ha, pag nangyari ito, sabihin mo lang sa akin, wala kang maririnig na pagbubunganga sa akin. Palalayain kita. Pala takot mo mapalaya. Ganong klase ba? So, if we feed regularly on the Word, it will stabilize the emotions. O, yung mga galit natin sa ating mga anak, pag mga tamad, na pag inutusan natin, ayaw pang gawin dun sa oras na inuutos natin at gusto sa oras nila. Napagpapasensyahan nyo ba yun? Sige, pag natapos mo na, saka ka lang kita bibigyan ng hamburger, ha? Huwag kang kakain ng hamburger at hindi mo tapos yung pinapagawa ko sila. Kasi naglalaro lang. Kasama po yun sa ating stewardship ng 24 oras na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, certain reliable medical authorities have said that more than 30% of all physical sickness originates initially in the mind or emotions. So, pinatutuhanan po ng medical na pag-aaral yan. At dito po, sabi nga, when a person's sickness is psychosomatically induced, they need not just the physical sickness to be healed, but they also need an inner healing of their emotional and mental process. Mga anak, nauuna nyo bang ipaalam sa inyong mga magulang ang problema nyo? At hindi nyo kinikimkim ng sarili nyo? Mga magulang, nasasabi nyo ba sa mga anak nyo kung may kayo ay may problema? Kung may pinagkakatiwalaan pa kayo ibang tao? Huwag nyo kong kimin. Ako, dahil wala akong kasama sa bahay, di kay Lord ko sinasabi, Lord, ganito nararamdaman ko. Tapos. Kaya lang, kung kayo po ay more on sa, kailangan may mapagsabihan kayo, mapagkakatiwalaan tao. Ganun ang gawin nyo. Hindi yung sasabog ka na lang bigla. Dahil kinikimkim mo. Wisit na wisit ka na. Ayaw na ayaw mo na yung mga pangyayari sa buhay mo. Ayaw mo pang sabihin. Mga kabataan, unahin niyo po ang inyong mga magulang na pagsabihan. Makipag-appointment kayo kung kailangan niyo makipag-usap. Mama Mina, meron na po akong crush. Sabi mo na ba yun, CJ? Nawala ako. Hindi kayo paparelo mo. So, sabi nga po dito it is a simple thing for God to heal their physical symptoms
But if the mental attitude is not radically altered, the person will soon be ill with the same or similar sickness. So dito po makita natin yung chronic fatigue, breathing difficulties, high resting blood pressure, and heart rate. Sino dito yung kahit walang ginagawa ang taas ng blood pressure? Baka makain kayo na kain ng chicharon, ng mga maaalak. Yan. Tapos hindi nyo chinicheck agad ang inyong blood pressure. Digestive issues and nausea, headaches and migraines, muscle aches and pains, dizziness at shaking. So yan po minsan dahil nagmumula sa ating isipan. So it is a simple matter, yung ating attitude. So, kasama po doon yung anxiety, depression, autism, dementia, at yun pong ADHD. Yun pong sobrang, yung pong dementia, nakakalimot. Yan. Kaya kailangan pag nakakalimot, alalahanin. Okay? At sabi nga po, kasama dito, sa channel ng healing ito, unang-una, cast your burdens on the Lord. Pakibasa po. Psalms 55:22, tsaka 1 Peter 5:7. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteousness be shaken. At dito po sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Dito po, He will never let the right choose. Kaya make sure that you are righteous in the sight of God. Bago nyo i-cast your burdens sa Panginoon. So this entails the casting of every anxiety, worry, fear, or negative attitude upon the Lord. Kasama po sa fear ko, Lord, paano pag wala na ako? At wala pang asawa si Dorothy. Lord, bigyan mo muna ng boyfriend. Ganong klase. Iniisip ko rin po yun. Diba? Okay, so kasama po yun. At bilib naman ako sa pananampalataya ni Dorothy, makakapag-asawa siya. So, punta ko kami ng South Korea. So, when our life is totally yielded to God, it becomes His personal property. Totally yielded. He is then responsible for the upkeep of it. Kasi minsan tayo nang bahala sa buhay natin. Tayo nang bahala sa mga plano natin, kung saan natin gusto pumunta. Pero tinanong nila ba ang Panginoon? Pero ano plano mo sa buhay niya? Ako personal po, may personal akong plano. May pagdananalangin ako, Lord, anong plano mo sa church? Kabuuan nito eh. Pero personal, ano na yung gusto mo ma-accomplish ko? Bago mo ako tawagin pa uwi, matapos ko yung assignment ko. Kaya nga pati po yung pag-aaral sa mga batang may special need. Hindi ko alam kung sa yun. Nakikita ko na paano isi-share yung gospel dito sa mga ito. And even yung grace para makapagturo po sa mga bata dun sa subdivision namin. Kasi may 5 na ako dun eh. Lagi nag-bless sa akin. Dahil lang nung November 1 na nagbigay kami ng mga candies sa kanila. Sinamahan ko ng Jesus Loves You. Tapos ko nagtaga doon sa street namin. Pag nakikita nila ako, nag-bless ako, Lord, paano ko maaabot ng mga bata ito? Sino yung katulong mo umabot? Ganyan klase. So, if you insist on carrying those cumbersome burdens, that even God can sustain us in them. Yan. Pag isobra-sobra ng trabaho, 8 oras lang binibigay ng Lord. Gusto mo pa, 12 oras ka nagtatrabaho. Diba? May mga ganun eh. Kala mo, kaya mo. Ang Lord lang ang nagbibigay sa iyo ng lakas para makapagtrabaho. Ang Lord lang ang nagbibigay sa iyo ng talino para magawa yung mga trabaho mo ng tama. Lahat sa Lord. Sa mga pagpasok nyo, Panginoon na lang bibigay. Bukod doon sa bagong binibigay ng magulang nyo. Awit 1:1-3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod
sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So, pangalawa po, meditate on God's Word na patuloy natin makita. Sino ho yung taong mapalad? Yung hindi nakikinig sa payo ng masama. Alam mo nang masama yung ipapayo, nakikinig ka pa. Kung alam mo nang masama yung sinasabi, o sinasadya sa'yo, ay alam mo, ganito yung pandaraya sa pagbabayad ng buwis. Ganito yung gawin mo. Nakinig ka pa. So, pag nakinig ka, somehow, inopen mo na yung sarili mo para gawin yun. Huwag mo kayo mag-alala, taga-saway din mo kasi ako sa mga churches na hindi nagbabayad ng buwis. Nung time na, sabi ko nga, nung time po na tayo'y umuupa sa Baclaran, nagbabayad ho tayo ng buwis. Sinugurado ko yun na wala pong susumbat yung gobyerno ng Parañaque. Yung church na po. Tapos sabihin naman, hindi dapat magbayad ng buwis. Yung tax exempted nga tayo. Kumuha ako personal sa Quezon City. Pero nung alam ko na kailangan magbayad ng buwis dahil umuupa tayo, hindi ko na binabayaran nung inuupahan natin. Ganun lang muna. So, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Ano pang ginagawa? Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi, hindi sa araw lang. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So, sabi nga po dito, yung mapalad, ang kasiyahan niya, sumunod sa kautusan niya. Everyday ba, panalangin niya, Lord, mabigyan pleasure kita sa anumang gagawin ko, iisipin ko, sasabihin ko sa araw na. Our daily bread na. Model lang, pattern lang ng prayer natin, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Bakit daily bread? Gusto niya sa kanya tayo umaasa. Lord, bigyan mo nga ako 1 linggong kailangan ko. Hindi ka naman nanalangin ng daily. 1 buwan, 1 taon. Yung papaaral ko sa anak ko hanggang makatapos ang college. Gusto ng Panginoon, sa kanya tayo umaasa. So, isang bagay po, sabi nga po dito, yung po sa Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked or stand in the way of sinners, take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. At dito po, saka pa lang, nung ginawa po ito, saka pa lang itinulad, He is like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in season, whose leaf does not wither, and who prosper in all he does. Baka kapanahunan mo na para mamunga. Ang tagal ko nang nag-aantay. Malay mo, baka bukas na. Basta ang maganda, naghihintay ka sa pangako ng Panginoon. At pinagbubulayan mo yung salitang binigay mo. Sabi nga dito, araw at gabi. Hindi once lang na binasa mo. Sabi Proverbs 4:20-22, my son. Hindi po sa lahat ng tao sinabi. Sabi dito, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Gusto niyo ba yun? Sabi nga po, turn your ear to my word. Ano bang ginagawa niyo? Nagbabasa lang o ginagawa niyo audio? Pinapakinggan niyo? Depende po sa atin kung anong mas gamay natin. Pero ikaw personal, naririnig mo ba yung sarili mong
kino-confess yung salita ng Diyos na nabasa mo o napakinggan mo? Yun lang naman yun eh. Man shall not live by bread alone, but by every word out of the mouth of God. Sino magsasabi sa iyo ng every word? Kada every other Sunday? Ibig sabihin, ikaw mismo, nagsasalita, ikino-confess kung ano yung pinaniniwalaan mo. Gaano tayo kadalas mag-confess ng salita ng Panginoon? Ang tanong, kung alam mo, kung hindi mo alam, o kung alam mo man, hindi mo naman sinasabi. Yun lang naman yun eh. Application lang. So, aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti, pakinig mo ay kiling sa aking sinasabi, huwag itong babayaan mo wala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Mabuti na malalim pa. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Gusto mong gumaling ang katawan mo. Gusto mong gumaling ang isip mo. Gusto mong gumaling ang puso mo. Gamitin mo gamot yung salita ng Panginoon. Pangatlo, bring your thoughts into captivity. So we live, 2 Corinthians 10:3-5, we live in this world, but we do not fight our battles in the same way the world does. The weapons we use are not human ones. Our weapons have power from God and can destroy the enemy's strong places. Minsan, hindi lang natin ginagawa. At minsan, ina-accept natin talunan na tayo. We destroy people's arguments. Hindi ko sinasabing lagi kayo makipag-away. And we tear down every proud idea that raises itself against the knowledge of God. We also capture every thought and make it give up and obey Christ. Paano po ito? May naiisip ka na alam mo hindi nakalulugod sa Diyos. Sinusurrender mo na sa Panginoon. Ano po yan? Anxiety, stress, worry, fear, envy. So, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Jealousy, lust, not good enough, rejection, yung mga magagandang design. Kakaroon ba kayo ng ganun? Ganda naman nun, ang daming bukol. Abs. Diba? Bungong talaga. Abs. Kakaroon ba kayo ng ganong design? Pag nakakita ka ng sexy na babae, nahubaran mo na. Agad. Kaya nga po yung mga kaisipan na hindi nakalulugod sa Panginoon. So, hindi po tayo, sabi nga po, hindi nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin. Sino ho ang sumisira? Tayo. Tayong mga nakakilala na sa Panginoon. Ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan. Marami bang isipan nyo? Upang sumunod kay Kristo. Lagi pong may disobedient mind yan. Pagiging disobedient ko lang sa mga tamang sinasabi ng magulang nyo. Sa akala nyo kanino galing yun. So, makita po natin. Don't repeat it once, dwell on it, confess it aloud. Ito po ba, sinasabi niya, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. Sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob,
kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kasama na po doon yung pagkain. Sobrang pagkain. Sobrang panonood. Sobrang paglalaro. Sino rito yung naglalaro na kayang pigilin ng kanyang sarili pag oras na ng pagpigil? Yan, talaga sila rin pa rin. Kasi ako minsan hanggang episode, ganito lang. Nanonood ganito. O kaya naglalaro ng tiles. Pag dumating na si Dorothy, diba? Kasama yung pagpipigil sa sarili. Fix your mind upon God. Psalms 119, 165. Those who love your law have great peace. Okay? Nothing makes them stumble. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang tao ito at hindi na mabubuwan. Ayaw nyo bang mabuwan? Pwedeng madapa, pero pwedeng hindi mabuwan. Pwede ba yan? Magkaiba ba yung madapa at saka yung mabuwan? Pwede ba yung mabuwan, matumba? Yung nadapa, naglalakad ka, nadapa. So, a mind fixed on God has no room for evil thoughts. The peace which comes to one through constant love for God's Word is a healing peace. The mind is kept in perfect peace as it is stayed upon God, trusting in Him implicitly. Isaiah 26, verse 3, you will keep in perfect and constant peace the one whose mind is steadfast. Hindi po nagagalaw. That is committed and focused on you in both inclination and character because he trusts and takes refuge in you with hope and confident expectation. So, makita po natin paano marirelease yung human spirit. Ephesians 4:22-24, that regarding your previous way of life, you put off your old self. Yes, may dati po tayong pagkatao. Completely discard your former nature nung wala pa si Kristo sa buhay mo, which is being corrupted through deceitful desires, and be continually renewed in the spirit of your mind, having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude. So, isang bagay po na nakita natin, and put on. So, may inalis ka, put off. Ngayon, may ilalagay ka naman. And put on the new self, the regenerated and renewed nature, created in God's image, God-like, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Nagagawa po ba natin ito araw-araw? Yung pagiging grateful natin sa Panginoon. Lord, salamat, iniligtas mo. Sa dami-dami ng tao rito sa mundo, pinili mo akong iligtas. So, isang pag makakita natin, ma-release yung human spirit. Kaya nga po tayo tinawag, go and make disciples. Hindi po yung mga nakakilala na sa Panginoon. Yung mga hindi pa nakakakilala. Dahil kailangan po natin palayain din yung kanilang espiritu kung paano tayong pinalaya ng tanggapin natin po si Jesus Christ. As the mind is renewed by the Word of God, the revelation sets the human spirit free and growth takes place. So, bearing with one another and forgiving each other. Madali ba magpatawad? Lalo na ng utang. Diba? Pag may nagkamali sa'yo, minsan ang hirap patawarin kahit kapatid mo kayo. So, sabi po dito sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanks in your heart to the Lord. Nakapakinggan po ba kayo ng mga gospel? Yung country music na gospel. Nakakatuwa ko. Kasi mismo yung word ng Panginoon yung ginagawa nila. Melody. Kaya sarap pakinig.
yung mga Hillsong, Planet Chasers. Try nyo rin yung mga luma. Napakaganda. Those who minister the word in the power of the Holy Spirit are God's instruments to bring the spiritual release. So, if the Son set you free, you will be free indeed. Sabi po sa John 8:36. So, to the Jew who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So, makita po natin, maraming nagbiminister ng Word of God. Pero kung wala po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi po makakalaya ang Espiritu ng tao. Makukondem palalo. Pero the moment na makondem ka, nais ng Panginoon na palayan. At huwag nang manatili dun sa kasalanan. So when the Spirit of the truth comes, He will guide you into all truth. At nakita po natin, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kayo po ba ay napalaya na? At kayo ba ay nananatiling malaya? Then evangelistic healing. This is the ministry of healing which Jesus said would follow the preaching of the gospel. It is one of the 5 evidences He promised would always follow the proclamation of the true gospel. Several things are required in order to see the manifestation of this kind of healing. So, makita po natin, 70s, 80s, malimit po yung mga evangelistic healing. And the people who believe will be able to do these things as proof. Kayo po ba yung mga mananampalataya naniwala kay Jesus? Lalo sumagot. Ayan. So sabi po dito, they will use my name to force demons out of people. They will speak in languages they never learned. Hindi ka pa nag-aaral sa TESDA ng mga iba-ibang lingwahe. If they pick up snakes or drink any poison, they will not be hurt. Baka bulati lang eh. Takot ka na. So they will lay their hands on sick people and they will get well. Ito po yung proof. Sabi nga pag naniwala sa Panginoong Jesus. So a command which preceded the promise was, ito po, and He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Saka pa lang po, sumunod, ito po, proof. May kailangan munang gawin. Kailan tayo mag-go-go? Yung iba rito, nag-go na. Yung iba, hindi pa. Yung iba, nag-iisip pa. This is an evangelistic ministry going into new territory and proclaiming the gospel to the unconverted. Paul followed this rule. So the result, his ministry was attested by God with word and deed in the power of signs and wonders in the power of the Spirit. Hindi po yung kapangyarihan natin. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa sa atin. Kaya kaya po natin gawin ng mga bagay-bagay na ipinagagawa ng Panginoon. Ngayon, kung may takot ka pa, hindi rin tayo binigyan ng Panginoon ng Espiritu ng takot. Pag-ibig, disiplina, pagpitigil sa sarili. So, I will not presume to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obedience by word and deeds. Sabi po ni Pablo sa Romans 15:18. Sino po ba si Pablo? Ito yung talagang hindi namumuliti ka. Talagang nagpe-persecute sa mga Kristiyano. Pero, nung nagtagpo siya ng Panginoon, ginamit siya ng Lord para maraming maligtas. Kasama na tayo ngayon sa panahon natin. The mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about to Illyricum. Yan, yun po siya nag-preach. At sa Romans 15:20, it has been my ambition to preach the gospel where Christ was not known. Sana ambisyon din natin ito, so that I would not be building on someone else.
foundation. Kaya hanggang maaari po, yung ibang kabataan dito sinasabihan ko, okay lang mag-encourage ka sa iba. Pero huwag mo nang yayain na kung may church na sila, kaya mo nang naman. Kung kailangan lang na encouragement, okay. Pero ang pinapapuntahan po sa atin ng Panginoon, yung mga hindi pa nakakakilala sa proclamation of the gospel in the New Testament setting included an emphasis upon physical healing as well as the hope of eternal salvation. So the great portion of the ministry of Jesus was taken up with ministering to the sick and that many wonders, signs, and miracles were wrought by the apostles. It was largely as a result of such signs that great multitudes were subsequently added to the church. Kailangan po talaga yung physical healing. Sila Pastor Erwin po ngayon ay nasa Laguna ngayon. Dadalawin po yung mga nakakakilala po kay Sister Nessie na cancer survivor po. Pero ngayon po ay kailangan ng yung bag niya. Kailangan daw operahan. So, hindi ko maintindihan. Pero yun lang po, yung mga survivor lang po ng cancer sa matagal na panahon, nakaka-amaze na po ang gawa ng Panginoon. Kaya maalam natin, hanggang ngayon, nagpapagaling ang Panginoon. Sabi po sa the apostles performed many signs and wonders among the people, and with one accord, the believers gathered together in Solomon's colonnade. At sa Acts 5:14, nevertheless, more and more men and women believed in the Lord and were added to their numbers. At makita na po natin, yung laying on of hands was also a specific feature of this picture, a particular aspect of healing. Notice what Jesus said about this matter. It is they that believe who should lay hands on the sick. It must be done in the name of Jesus. Tayo po ba ay lahat mananampalataya kay Jesus? So the believer's hands must be stretched out towards and laid upon the sick. Jesus declared, they shall recover. Bakit po? By reaching out our hands towards the suffering, we identify ourselves with Him. We do so in the name of Jesus. At bakit po? We become an extension of the hands of the Lord. Hindi po gagawa ang Panginoon dito, nakokontrahin mo niya yung kanya po sinasabi. Tayo ho yung kamay, tayo yung bibig, tayo yung paa ng Panginoon. Talaga naman maglakad dito, Lord na, di ba yung sinasabing Holy Ghost? Banal nagmulto. Mga inaccurate na mga pagtuturo. God has no hands, our hands with which to reach a needy world. Recovery is not necessarily an immediate, instantaneous healing. It may be a process. It begins at the moment of contact. Whereas evangelistic, pang-anin po, evangelistic healing, whereas evangelistic healing is primarily a ministry to the unconverted to convince them of the truth and reality of the gospel. Ecclesiastical healing is a ministry within the church. Okay? So sabi po sa James 5:14-15, if any of you are sick, sa church po ito sinabi ni James, they should call for the elders of the church, and the elders should pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. Prayer that comes from faith will heal the sick, for the Lord will restore them to health. And if they have sinned, they will be forgiven. So, kasama po dito, whereas evangelistic healing, ecclesiastical healing is a ministry within the church, meron po confession ng sin. At ang initiative po, dun sa may sakit na member ng church, na ipatawag yung elder para ipanalangin.
Bakit? Ano sinabi ni James? Kasi pag nagpatawag ka, ikaw mismo may pananampalataya na pag pinatawag mo ako, pinag-pray ka, gagaling ka. Ano na yung pananampalataya sa'yo? Ewan ko nung patawag si Pastor, siya nga may sakit eh. Bakit na dinagay sa akin yung pananampalataya mo? Ganun lang yun. As simple as that. At sabi nga po, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and it is effective. So kung alam niyo pong righteous kayo, pag nanalangin kayo sa may sakit, alam niyo na powerful and effective po yun. Sabi po dito sa Gospel ni Mark sa 16:15-20, go into all the world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. So pag mag-preach ka po ng gospel sa mga maniniwala, sabi nga po maliligtas. Pero pag doon po sa church, kung may kasalanan, i-confess mo. The second one is to call for the elders. Akin po yung initiative. There is to be a confession of faults. If any sin have been committed, they are to be confessed also. Kasi malimit po sa mga Kristiyano nagtatago ng kasalanan. Akala niyo naman maitatago niyo. Yes, maitatago niyo sa mga kapatid. Ano yung maitatago sa niyo? At minsan nagre-resulta yan sa katawan niyo. Hindi ko masasabi lahat na may sakit dito, may kasalanan, no? Pero kung may pinapakonfess ko ang Panginoon, confess niyo na. We have already considered the fact that a great deal of sickness begins on the inside. So, confessions bring these hidden destroyers into the open. Paano kung yung mga nangungurakot sa ating gobyerno ay ayan na, nasa labas na. There can never be a healing of these inner problems until they have been confessed. Hindi lang na-confess, nag-repent pa. Pinagsisihan. We must be willing for God to search the heart and put His finger upon any attitude or thought which is displeasing to Him. Sa isip pala, nagkakasala na tayo minsan, di ba? Ngayon, pagka gusto ng Panginoon na i-confess mo na yun, gusto kanyang mapalaya, gusto kasalanan yun. He wants to get them out of your heart and mind because they are poisoning and destroying you. Yung paano nga pong yung ating ngipin, ay yun minsan yung nagiging dahilan, kakakain natin, kaya tayo ay nagkakaroon ng karamdaman. So, ganun din po, na makita natin, may mga nilagay po tayong lason sa ating katawan. So, healing, panghuli po, healing through Holy Communion. Ito po Holy Communion na to. Ito po yung nakalagay doon sa aming bahay. Yung fleece. Nung bata pa ho ako, hanggang ngayon, nandun ka. Yan. Pag tinatanong ko, sino itong inaanto ko, ano? Pero makita po natin na, alam nga, babae pa yun. Talaga, din dalawang apostol po yan. Okay? At makita po natin, 1 Corinthians 11:23-26, sabi po ni Pablo, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. So, makita po natin dito after po niya makapagpasalamat, binigay niya yung tinapay. In the same way, He also took the cup after supper. Okay, hindi yung nagkasunod. After supper pa, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Malapit akong dumating ng Panginoon. Nakikita niyo na mga senyales at handa na po tayo. So, Paul maintains that improper participation has resulted in many of the Corinthians being ill and some of them were actually dying prematurely.
it therefore follows the proper participation will promote good health. Kaya nga po, di ba every time na tayo ay may Holy Communion, bago pa lang, huwag na kantayin nung dumating pa kayo dito sa kapala. Ayun nga pala, nasarado nga pala ako. So, Exodus 12:13, kung paano pong yung Passover, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita ko may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. At makita po natin kung paanong pinaghanda ng Panginoon ng kanyang mga alagad. Sa Matthew 26:17-20, dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa o pista po ng Paskwa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Sumagot siya, meron lang nakahanda. Puntaan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya ay sa bahay ninyo kakain ng hapunang pampaskwa. So, sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at do'y inihanda nga nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa pag si Jesus kasama ang 12. So, 12 lang po yun nakasama ni Jesus nang nag-Holy Communion. So, makita po natin, ito po yung mga iba-ibang channels. So, habang sinare po niya, he was making a new covenant with him. Ganun din po sa atin. The wine symbolized his blood, soon to be shed for their salvation. The bread typified the Passover lamb to be eaten for health and strength. Paul shared some meaningful principles relating to our partaking of the Holy Communion. So, kasama po doon, unang-una, remember Jesus. John 14:30, I will not speak with you much longer, for the ruler of the world, Satan, is coming, and he has no claim on me, no power over me, nor anything that he can use against me. Dahil siya po ay nagkatawang tao, pero wala pong maisusumbat ang kaaway na may ginawa siyang nilabang sa kung ano man ang gusto ng Panginoon. So, second, celebrate his death. Sino dito nagsi-celebrate ng kamatayan? Bakit? Makamatayin ng mga natin sa buhay. Celebrate kuya ko kasi. So, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death, he might destroy him who holds the power of death. That is the devil. Sa Hebrews 2:14. So, nagkatawang tao po siya, kaya alam niya yung nararamdaman natin ngayon. Hindi pwedeng, hindi alam ng Jesus ano nararamdaman ko ngayon. Yung hirap, yung pagod, yung puyat. Nagkatawang tao niyo siya. Pero hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. So, in Christ, you have been made complete. Kompleto na po tayo. Pakita mo lang katabi mo, kompleto ka ba? Kompleto ka ba? Kulang-kulang eh. Baka hindi pa alam na kompleto na. Kompleto na po tayo. Third, discern his body. So, sa 1 Corinthians 11:27-29 po, therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy way shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But a person must examine himself, and in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. For the one who eats and drinks judgment to himself if he does not properly recognize the body. So, hindi lang ito yung individual yung ating pong pag-o-observe ng proper way ng pagkain ng Holy Communion. Although hindi tayo mag-Holy Communion yan. Sa first Sunday na po ulit ang ating pagkikita. So, for this cause, many are weak and sickly among you, and many sleep. So, yan ang dahilan bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo, at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil
itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. So, pag itinutuwid po tayo ng Panginoon, magpatuwid tayo at huwag manatiling baluktot. Baluktot yung pangangatiran, lagi pang nangangatiran ng mali. Hindi tanggapin po natin kung tayo tinutuwid ng Panginoon. Sabi nga, para hindi po tayo mahatulan. At kung paano po, sabi nga po, God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. So, maganda pong ilustrasyon po. Si Kristo, ang head, tayo po, ang kanyang katawan. Anong tanong? Anong parte ka ng katawan ni Kristo? Wala kang may bulsa dyan, ha? Paa, kamay. Meron ng bawat isa sa atin. Hindi pare-pareho yung function natin. Pero bawat isa po sa atin, may pinagagawa ang Panginoon. Ang tanong, nagagawa mo ba kung ano yung function mo sa kanyang katawan? Okay? So, dito po tayo magtatapos. Sabi nga yung method ng healing ng Panginoon, speaking the word of authority. Pangalawa, laying hands upon the sick. Pangatlo, Jesus rebuked and commanded sickness. Pang-apat, Jesus touched people. Pang-lima, people touch Jesus. At nakita po natin yung channels of healing ng Panginoon. Unang-una, natural healing. Pangalawa, dietary and general care of the body. Pangatlo, medical care and attention. Paano kung sinabi, cleanliness is next to godliness. At pang-apat, psychological and emotional healing. Pang-lima, evangelistic healing. Nabihira na po ito yata sa panahon natin ngayon. Hanggang sa may nakikita pa kayo sa probinsya. Okay. Pang-anim, ecclesiastical healing. At pang-ito po ay healing through the Holy Communion. So tayo pong lahat ay manalangin. Pinapabuyan at pinapasalamatan sa po namin. Aming Ama, I have given them your word. Dalangin ko po na sa bawat tumanggap ay ma-apply po ito sa kanilang buhay. At makita po namin na even sa panahon po namin, kaya mo magpagaling at kami po yung gagamitin mo upang makapag-minister ng healing, spirit, soul, and body, Panginoon, sa mga nangangailangan. Dalangin ko po, Panginoon, na yun kung paano mo kaming kinuman to go and make disciples of all the nations, Panginoon, in every domain na kung saan po kami naroon, ay magawa namin at patuloy pong maisagawa ang naisin mo po para sa iyong iglesia. Thank you, Lord, at patuloy mo pong pagpalain ng lugar na to. At ikaw po ang maluwalhati at patuloy po ay mga ani kaluluwa sa lugar na ito ay patuloy po na i-guide mo po kami at salamat din aming Ama sa langit sa bawat eskwelahan, sa bawat community, sa bawat place of work ay makita mo po na kumikilos, gumagalaw at ginagamit ko po ang iyong mga anak na willingly ay inuuna ang iyong kaharian na maipakita, Panginoon, sa kanilang buhay at makita ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa, and Lord, as we honor you with our tithes and offering, and even yung mga mission and kindness fund na patuloy po namin ginagamit para po maging kabahagi din kami ng iyong katawan sa pagpapatibay ng iyong iglesia sa iba-ibang lugar to the ministry of the School of Church Builder sa pangunguna po ni Pastor Wilbert Kutyan at ganun din po, Panginoon, sa darating na November 5 sa iyo po kalooban ang transformation, Panginoon, na kung paano itatransform mo ang aming bansa sa isang bansang nakalulugod sa iyo upang magawa mo po ang iyong kalooban. Upang ang mga natatagong yaman sa aming bansa ay mailabas na po sa tamang pamumuno, Panginoon, na nais mo po, O Diyos na banal.
Thank you, Lord, for raising up righteous people in the government. At gamitin mo po ang iyong mga anak, even sa mga barangay, Panginoon, even sa kanilang pong place of work, upang ang righteousness ay patuloy po, Panginoon, at ang iyong paghahari sa bawat lugar ay makita at maramdaman, Panginoon, ng kanilang mga katrabaho, kanilang mga kaklase, Panginoon. And thank you, Father God, maging sa kanilang barangay, ikaw po ang sa kanilang street, ay ikaw po ang maluwalhati at ikaw ang maitaas. Thank you, Lord, sa patuloy na kagalingan ay pagkakaloob mo po sa bawat isa at ikaw po ang maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Let Christ-likeness ay patuloy po mag-manifest at Lord, gawin mo pong mga mananagumpay sa anumang pagsubok, anumang problema, anumang mga pagpapala na kaya nilang i-handle, Panginoon, ng tama ayon sa iyong kalooban. Thank you, Lord, that when you will cause them to receive, Panginoon, kung ano po yung nararapat at kung ano po yung ipinangako mo po sa bawat isa sa kanila. Thank you, Lord. I-bless mo po ang community na to sa Princeton at patuloy na ikaw po ang maluwalhati sa bawat hanap buhay, sa bawat business, sa bawat trabaho, Panginoon, gawin mo pong asin at ilaw. Lord, ang maging mga employees, maging ang mga employers, at maging ang mga estudyante, Panginoon. Mga nanay at tatay, Panginoon, gamitin mo po upang ipahayag ang iyong mga salita at ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Dalangin po, huwag nilang kalimutan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at patuloy po nilang i-minister ang pagpapagaling na itinuro mo at patuloy mo pong ginagawa even sa season po namin ngayon. Po ang aming samo at dalangin. Pasalamat and thank you, Lord, sa pag-bless ko po sa bawat nagdiriwang ng kaarawan. Ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Palakasin mo, Panginoon, at patuloy na patatagin sa pananampalataya. At ikaw po ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.